Magdala kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong mga pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at dumukso sa tuwa kung ito'y mangyayari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan. Ako po ang humalili po kay Bishop Jun Sescon na lingkod pari po dito sa ating dambana, sa ating simbahan. At ito po yung unang pagkakataon ko na magmimisa sa araw ng linggo. Hayaan yung batiin ko muna kayo ng "Eh". Mukhang hindi nyo alam yan ah. Alam nyo ba yon? "Eh". Sabihin nyo nga, "Eh". Samahan nyo ng kamay. Para naman, "Eh". Sabay-sabay. "Eh". Narinig nyo na ba yan sa mga anak ninyo, sa mga kabataan? "Eh". Alam niyo ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, syaka. No? Syaka. Para po magkaroon tayo ng kaliwanagan kung ano ang naging punot dulo nito, ano history nito, hayaan nyo ikwento ko muna sa inyo kung bakit nagkaroon ng "Eh". Ayan. Ito po ay nagsimula noong 1900s. Doon po sa Hawaii, no? Honolulu. Meron poong isang lalaki na ang pangalan ay Hamana Kalili. Siya po ay nagtatrabaho sa sugar mill. Ang trabaho po niya, maglalagay ng tubo, doon po sa pisaan. Siguro po, iba, familiar kayo doon. Ano po? Yung tubo, tapos mayroong pisaan, inululusot yun, may roller. No, pinipisa niya yung tubo para makatas yung tamis. Tama po, ano? So, yun ang kanyang trabaho. Si Hamana Kalili, yun ang trabaho niya. Tubo, tapos ipapasok dun sa gilingan, pisaan, para makalikha ng matamis, no? na tubig. Ayan, ano po. Isang araw, may sakunang nangyari. No? Yung pag-feed niya, no? Pagpasok nung tubo doon sa pisaan, ay nadamay yung kanyang kamay.
At ang tinamaan po at nasira ay yung kanyang tatlong daliri. Ito po. Itong forefinger, middle finger, at saka yung ring finger. Yung tatlo, ito po. Ayan. Ganoon. Ano po? So yun po ay naputol na. Ang ginawa ng may-ari po noong pabrika, siya po ay inilipat bilang security guard. Ang kanyang tungkulin ay siguraduhin na yung tren na naghahatid po ng mga tubo from one place to the destination, ito ay magiging ligtas. Nagbabantay siya na sa mga tren na dumadaan at dumaalis doon sa pabrika at dumarating. Ang nangyari po, may mga bata na mahilig sumampa doon sa tren. Halimbawa na lamang, pagpaandar na yung tren, hahabulin sabay sakay. O kaya, kapag pahinto na yung tren, hahabulin sabay sakay. So ang naging gawain po ni Hamana Kalili ay kakawayan niya, pipigilan niya yung mga bata. Itataas niya yung kamay niya. So ano natira pag tinataas niya yung kamay niya? Ganito na lang. Stop, tigil. Ganyan. Stop, tigil. Yan. Huwag niyang gawin yan. Tumigil kayo. So ganyan na po. So yung mga bata po, yun na ang nakagawian. Kilalang-kilala nila si Hamana Kalili kapag nandiyan. Kakawayan sila ng ganoon. Pinapatigil sila. No? Kaya ang nangyayari sa kanila, mga bata, para sabihin na, okay, clear, wala si gwardya. Gaganon sila. Senyasan nila, ibig sabihin, go. Ganyan, ano po. Yun po ay sumikat na po dun sa Hawaii. Hanggang sa Honolulu po, noong 1976, ito po ay ginamit noong tumatakbong mayor. Yung Shaka, yung ganito. No? At nung ginamit niya iyon, ay nanalo siya. Ginamit niya sa susunod na eleksyon, nanalo uli siya. So 6 terms, all in all, nanalo siya yung ganoon. So ano ang naging ibig sabihin nun sa Hawaii? Ang ibig sabihin po nito sa Hawaii, take it easy. Ride on. Parang ganoon. Easy lang. Yan. Take it easy. Things will be great. No? Maayos ang lahat. Ganyan. Kaya ganoon sa niya. Kaya ang tawag niya minsan, hang loose. Yan. Hang loose. No? Masyadong rigid. No? Masyadong stiff. Hang loose. Galaw-galaw lang. Galaw-galaw. Ayan. Hang loose. O sabihin nga, tayo ulit natin sabay-sabay. Ayan. Yun lang. Sabihin niyo sa katabi niyo, easy ka lang. Okay lang. Everything will be okay. Ayan, Alam niyo sa Ebanghelyo, palagay ko po ay mayroong tila katulad. Bakit kanyo? Ang Panginoon nangaral sa mga tao. Sa mga tao. At pagkatapos, pansinin niyo, tumingin siya doon sa kanyang mga alagad. At anong sabi niya? Mapalad kayo kapag kayo nagugutom, bubusugin kayo. Kapag kayo'y nalulungkot, bibigyan kayo ng kagalakan. Mapalad kayo kapag kayo naghihirap, inaakusa, sapat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sa makatuwid, ano sinasabi ng Panginoon? Hindi lang Shaka. It's more than that. No? Although related, but it's more than that. At ang ating symbol for that is the cross. Yung crucifix. Diba? Kapag tayo ay nagdadasal, alam natin, kapag tayo ay nalulungkot, nagdadasal tayo. Pag nahihirapan tayo, nagdadasal tayo. Ibig sabihin ng Panginoon, ang sabi niya dito, magagalak kayo, mabubusog kayo, maghahari ang Diyos sa inyo. Parang sinasabi ng Panginoon sa inyo, maaayos ang lahat. Matatapos ang problema, gaganda na uli ang buhay mo. Di po ba may ganun tayong mga pangyayari? Ano po? May mga pagkakataon sa buhay natin, marami tayong daladala. Marami tayong problema. Marami tayong suliranin. Ang ginagawa natin, nagdadasal tayo. Yung simbolo naman ng krus. Kapag tayo natatakot, nagsisimbolo tayo, aantanda tayo. At alam natin, tayo ay mapapahinuhod. Tayo ay magkakaroon ng kapanatagan ng kalooban. Pag tayo ay may alalahanin, halimbawa, yung anak mo bumagsak sa exam, yung asawa mo biglang nagkaroon ng sakit, yung anak mo hindi makauwi o kaya hindi makakuha ng trabaho. Kapag nagkagalit kayo ng iyong significant someone, tayo nag-aantanda. Kapag malapit na, muntik-muntikan na magkaroon ng disgrasya, at takot tayo nag-aantanda. At alam natin, kapag tayo nagdadasal,
ang lahat ay magiging maayos. Ang lahat ay magiging maganda. Ang mabuting balita ng Panginoon sa atin sa linggong ito, kahit ano ang ating dinadala sa buhay, kahit ano ang hinaharap nating pagsubok, kahit anong alalahanin mayroon tayo ngayon, ang lahat ay magiging maayos. Ang lahat ay magiging maganda. Dahil ang Panginoon ang siyang nagtagumpay sa krus na kanyang pinasan. Yaan ang pangako ng Diyos. Ang lahat ay gaganda. Ang lahat ay maaayos. Kung titingnan natin, ang dami natin naging problema nung nakaraan, pero napagdaanan natin yan. Bakit? Dahil ang Diyos, binibigyan tayo ng kasiguruhan, lahat ay magiging maganda. Sa kanyang panahon, sa kanyang itinakdang panahon, lahat ay magiging maganda. Bilang tagasunod ng Panginoon, makakaranas tayo ng ganito. Tayo ay maghihirap, kahit sabihin mo ikaw ay nagdadasal, kakaproblema ka pa rin. Kahit tayo masigasig sa ating pananampalataya, meron pa rin mga pagsubok. Pero ang paanyaya ng Panginoon, kumalma ka lang. Lahat ay magiging maayos. Ang pangako ng Ebanghelyo, lahat ay magiging maganda. Ang lahat ay magiging masaya sa panahon na itatakda niya. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.